Hello, 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 hello. Good afternoon everyone. Manang Leads is back. Ayan. Malamig ngayon dito sa Baguio. Grabe. Nag-uumpisa na hanggang February na to, guys. Ang lamig. Yan. So, anong pag-uusapan natin ngayon? Pero bago ang lahat, gusto ko munang mag-thank you sa inyo ha, sa mga hindi nagsasawang nanonood sa akin. May bago tayong pag-uusapan kasi ako rin noong una nagtataka kasi may 2 or 3 na akong nakausap na viewer na nagsasabi na yung Islam divorce daw nila naka-record naman daw sa PSA, pero ayaw nilang i-annotate dun sa marriage certificate. So sabi ko, imposible naman yan kung na-divorce ka na. Bakit ayaw nilang i-annotate? Yun pala, yung contact natin doon sa Sharia Court, in-explain sa akin na may 2 klase pala ang Islam divorce. Meron yung divorce certificate lang yung a-applyan mo, which is mas mura yun. Kaya meron din yung mga nag-grab doon. Pero mag-ingat po kayo kasi kung hindi yan in-explain sa inyo, wala. Yun ang mag-a-avail nyo, matutuwa kayo na mura, pero iba pala yun, divorce certificate lang yun, PSA certificate, na mare-record nga naman talaga sa PSA na divorce ka na sa Islam. Kaya lang, kapag gagamitin mo yun na mag-process ng visa mo, kasal mo, o ikakasal ka ulit, hahanapin pa rin sa inyo yung mga divorce papers, ganun, yung mga finality. So, ibig sabihin, hindi yun pwedeng gamitin sa pagpaprocess ng visa na palabas ng Pilipinas, ganun, o kaya pag-aasawa ulit, ganun yun. Basta i-record lang doon na divorce ka na. Iniisip ko kasi siguro yun yung legal separation kung sa annulment din. Kasi 'di ba hindi rin yung annulment ang tawag dun. Ang tawag talaga dun is legal separation, ganun. Kasi meron yun, 'di ba? Yung mga nakasubaybay sa mga lumang video ko. Meron yung legal separation kasi kung sa civil naman sa mga Kristiyano, legal kayong hiwalay. Hiwalay lahat ng properties ninyo. Pero mag-asawa pa rin kayo sa sa mata ng batas, ganun. Siguro yun din yung equivalent dito sa yung kaka-explain lang sa akin na PSA divorce certificate, kasi naka-record talaga dun sa PSA, pero hindi nila pwedeng i-annotate kasi wala kang certificate of finality. Yun, which is yung regular na Islam divorce, nandun yun, kaya mas mahal kasi kumpletong papeles yun, dadaan sa korte yun. Yung PSA divorce certificate, parang may department talaga sa Sharia Court na gumagawa nun, pero for the purpose of divorce certificate sa PSA, pero hindi nyo ngayon magagamit sa maraming bagay. Parang limitado lang yung pwede mong paggamitan nun. Yun ang pagkakaintindi ko sa explanation sa akin. Pero mas mura talaga. Kaya may ilan na yung nakausap ko na viewers ko na ganun, nagtanong sa akin. Basta ako rin naguluhan kasi imposible naman yan kung talagang naka-record sa PSA. Bakit walang annotation? Yung ganun ba? Tapos yun na, nagtanong ako nitong kasi 'di ba back to work na, New Year na, 2025 na. Nagtanong ako kay Madam, ganun pala yun. So mag-ingat kayo guys kasi baka akala nyo masaya kayo, mura lang. Yun pala, PSA divorce certificate lang yung ibibigay sa inyo. Ngayon, kung magpo-process kayo ng visa nyo outside Philippines, papuntang labas ng Pilipinas, o kaya naman ikakasal kayo, alanganin yun. Hindi, hahanapan pa rin kayo ng supporting documents para dun sa divorce certificate ninyo. Kasi importante din kasi yung certificate of finality. Yun kasi yung hahanapin sa LCR kung saan ka ikinasal dati para ma-notify nila, i-annotate din nila sa LCR kasi yun.
bago nila i-forward sa PSA. Ngayon, kung walang ganon natanggap ang PSA from LCR, abay hindi rin nila i-annotate yan. Kung direkta na PSA divorce certificate lang yung pinaprocess mo sa Sharia court, yun lang ang makukuha mo. Pero inuulit ko guys, limited lang ang pwede nyong paggamitan nun. So, pero valid yun. Nga lang, kagaya nung mga kausap ko na nagpa-process sila ng visa nila papuntang US, hinahanapan sila ng nasan yung finality mo na divorce ka na talaga, bakit wala dyan sa tag nito? Hindi kasi nakasulat dun sa marriage certificate nila. Yun ang problema. Kaya ang mangyayari doon, mag-reprocess sila. Mag-process talaga sila ng finality. Kasi ang habol natin doon sa korte kung bakit meron yung mga divorce papers na yan, yung certificate of finality. Ngayon, kung wala ka nun, ibig sabihin, hindi ka nag-process ng regular divorce. Ang pinrocess mo lang, certificate of divorce, which is parang yung nga, sabi ko kanina, meron din kasi sa Christian yun, yung legal separation, yun. Hindi ka pwedeng mag-asawa kapag legal separation lang yung pinarasis mo. Gagastos ka rin lang naman. Mahal din lang naman ang legal separation. Di annulment ka na lang, diba? Or Islam divorce, gagastos ka rin lang. Kasi ang legal separation, inuulit ko, legal kayong hiwalay, pero sa mata ng batas, mag-asawa pa rin kayo. Legal kayong hiwalay ng tirahan, ganun. Legal kayong hiwalay sa ari-arian, ganun. Pero mag-asawa pa rin kayo sa mata ng batas. Yun ang difference. Yun ang gusto kong i-share sa video na to. Sana may napulot kayo kahit konti. Kung meron, paki-thumbs up naman dyan. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe po para madagdagan pa tayo. And please share my videos para sa mga alam nyo na nangangailangan ng mga information. Yun. So, 2025 na, natapos na tayo sa mga kabisihan natin, yung mga busy time natin. So, magiging regular na ulit ang uploads natin. May Facebook page na rin tayo. Kasama ko na yung fiancé ko, si Pietro. Nandito siya actually sa tabi ko kasi nakabakasyon siya ngayon. Pero, shy siya sa camera. Shots, come here. Come here. Nandito siya. Hello. Half German, half Italian siya. Yes, I am. Ayan. Pero hindi pa kami kasal. Ayaw ko pa. Bye-bye. Thank you so much for watching. And mag-ingat po tayong lahat. Happy New Year. Belated.